Okay. Tang, kamusta? Ayun, good pa rin kahit medyo maraming challenge. So, thank you very much sa iyo. So, siyempre sa pag-invite dito at saka siyempre salamat sa pagkakataon na madinig din ako ng iba. 'Yun. Yeah. Sige, bago muna tayo pumunta dun sa mga sa interview part or yung conversation part, intro lang ako onte. So, kasama natin ngayon si Tatang Jarayan. So, si Tatang is leading Binhi, vocalist of Positivo, and correct me if I'm wrong, manager ng Irie Project. Ah, parang ganoon na rin pero siguro hindi ko pwede bang year lang walang money? Acting, Manager lang. yan, acting, oh. Acting Oh, manager. acting manager. So wala din kasing mag-team leader. So hindi alam mo naman, kailangan lagi natin 'yon. Hindi mahirap bumuo kapag wala kang sinusunod o gabay. 'Yon. Sige, before tayo mag-start dun, kasi nabanggit mo about being yung pagiging team leader. So aside from guide and kumbaga literal na nagiging guide sa bawat mga grupo na ina-handle mo, gaano ba ka-importante magkaroon ng team leader sa kahit anong organisasyon? Ayan, napakaganda ng question na 'yan. Alam mo, sa totoo lang, nung ako ay nag-start, hindi ko siya inisip na magkaroon ng team leader o sa halimbawa sa grupo ko. Parang na-discover ko siya, medyo magulo eh. Kumbaga nagkakagulo kami, then so sabi ko, bakit kaya ganito? Then mahilig ako manood tuwing 6 p.m. ng Naked and Afraid. Merong episode doon na parang 12 sila or 16. So may problema silang malaki kahit na bago lang din sila sumusurvive. So, siguro pamilyar ka naman doon sa Naked and Afraid. So anong nangyari, nag-away-away na sila, then talagang kumbaga masisira yung show, masisira yung plano ng lahat nung nasa likod ng programang yon. Then ang ginawa nila, nagpatawag ng meeting yung pinaka siguro or production. Then umutos sila na magkaroon ng election. So doon ko nakita na biglang nag-okay. So may nanalo, may lumalaban, may kontra, then lamang yung bumoto sa tama. So anong nangyari, nakasurvive sila, natapos nila yung survival challenge dahil sa may nanalong team leader. So dati hindi ako naniniwala kasi kumbaga leader-leaderan kang gago ka. Gano'n, di ba? Di ba? Yung parang gano'n, alam mo, narinig ko na yung mga part na yun eh. Pero doon ko napatunayan na isipin mo survival yon, di ba? Survival yung part na yon. So may ganun din na naging pattern ko siya. So dahil mahilig naman ako mag-outdoor, mountaineering. So naging gabay ko yung part na yon, then napatunayan ko na effective. So napakahalaga ng pagiging isang team leader at saka napakahalaga din na bukas ka as team leader doon sa mga kasama mo, sa kanilang mga opinion. At syempre para for example sa isang kanta natin, halimbawa, hindi pwedeng ikaw lang yung mag-decide kung paano nyo execute or paano magiging tema o bagsakan ng tunog na to. Yun, ganun lang ka simple. Pero ang punto natin is napakahalaga. Ngayon naman, since nabanggit mo nga yung mahalaga yung good part ng pagiging team leader, with yung experience mo being a team leader, ano naman sa tingin mo on their side, dun sa mga ina-handle mo, yung parang naging medyo negative part on their end? Ang negative part doon is parang wala naman akong makita. So, To be number honest one, kasi, kahit ako, hindi ko rin napapansin eh. Pero, di ba, nagkakaroon tayo ng time na naka-encounter tayo ng mga ina-handle natin na literal na may nagkakaroon ng issue with sa atin, paano natin meron inaano. part sa Positibo mismo. So, sorry, excuse dun sa kung mapapanood niya. Pero, alam ko naman sa puso ko na hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin siya. So, may part na gano'n. Ayun nga yung kinikwento ko sa'yo kanina. Na umabot sa puntong nasabihan ako ng gano'n. Pero, kumbaga, yun yung pinaka-bad side na parang ayoko na yata. Wala naman tumayo. Walang gusto, walang may kaya. So, anong gagawin ko? I-give up ko yung isang buong team o yung isang buong grupo dahil lang sa isang, di ba? Kumbaga, naging negative side yun. Pero okay lang din yun para maging mabalanse mo yung part mo as, oy, wait lang.
kumbaga may pipitik sa tenga mo, sutil ka ha, kulit mo ha, di ba? Parang ganun lang ginawa ko, naging think positive pa rin ako na okay lang yan. So ngayon, sorry, wala na siya sa amin. Mm. Yun yung part nun, hindi ko siya inalis, so siya yung nagkusa. And waiting pa rin naman ako na pagkita kami, magkakaibigan pa rin naman. Yun yung mahalaga. So, negative part, siguro talaga, wala eh. Ang may negative part talaga is schedule. Yun talaga yung napakahirap talaga. Pero Napakahirap talaga yung schedule, negative part promise. ng pagiging leader or yung side na yun, halos kaya naman. Kumbaga, medyo pagka siguro yung sa side lang din nga, schedule pa rin, syempre, yung pagbabalance mo sa family mo, tsaka doon sa grupo, or doon sa hinahandle mo. May technique naman kasi, kunin mo magbabanda yung asawa mo para lagi mo din kasama. At least wala nang walang issue sa no, binabalanse, magkasama kayo Yan ang pareho. mismo. Huwag ka lang malikot sa babae kasi minsan hindi na may iwasan, may nagpipicture eh. Talagang kumbaga, starstruck lang, kataon lang, pangit na pangit eh. Yun lang, ganun lang din. Sige, Tang. Punta tayo sa roots mo kasi to be honest ako, interested ako sa roots mo. Paano Ay, ba ganun. nag-start si Jara yan? Okay lang naman tayo kahit na medyo mahaba. No? Oo, wala So, problema. siyempre, roots, sa pinakauna, siyempre, nagmula talaga siya sa, may tito ako na musician. So, yung time na yon, uso pa nun yung alam mo yung container band, yung mga bass drum, yung mga Oo. clapper pa, so, bihirang-bihira yung may studio that time. Tapos ang tito ko, may sound system siya na, kumbaga, yung switch pa nun, yung ginagalong-galong pa natin, manual sa ilaw. Kaya, so, gitarista siya, no, writer siya. So, yun yung pinaka-roots ko. Then, nasundan naman siya pagdating ng stage ng high school. May nakilala na ako ng mga nagbabanda. So, parang uso pa nun, Papa Roach. Mga ganun, mga part na yon. Mm. Pero nung time na yun, nakikinig na ako ng NU 107. So, ako na, sabi ko parang, nabigyan ng pagkakataon yung mga nasa underground, hindi ko pa nga alam kung anong tawag sa kanila eh. Basta alam ko, tangina mga rockers to ah. Mula nung araw, di ba? Oh, Rockers yeah, to, pag yeah. nagbabanta, rockers to. So yun, di nagpatuloy siya. Then pagdating ko ng college, ayun na. Doon na nag-start yun na hindi ako makagraduate. Dahil one time, nagbabanda na nga kasi kami, nagdahilan ako sa teacher ko na nagtatai ako. So sabi ko, sir, hindi ko na po talaga kaya, hirap. Pero, humanities yun eh. Guest kami, yung banda ko, first time na nakuha as guest. So kaya natuwa ako at okay to ah. So parang kating na rin ako noon, absent ako. Ang masakit nito ay Battle of the Band yun. Mm. Yun, biglang siya pala yung judge. Kaya nangyari, siyempre, ayun na, parang sumamalog sa akin, nagsinungaling ako din, nahiya na ako, hanggang sa nag-drop ako doon. Ayun, yun na yung history ko pagdating naman ng college. Then, papunta naman dun sa eksena na tumigil naman ako sa pag-aaral. Ang kasunod niyan, mga metal scene dito sa Santa Cruz. So, Mm. nandyan yung Laya scene. Noong time na yun, mga pinapanood ko pa lang yan. Sila Rodney. Ayan, hindi ko na matanda kung anong production yon. So, lagi kami nanonood. Then, naging GF ko na nga yung si Bebot. Mm. Sinasama ko na rin siya sa panonood. So, mabigat pa, hardcore talaga. Kasi alam mo naman, pag Santa Cruz. Then, Mm. one time, may lumabas na Laguna Music Festival. So, hindi pa ako kasama sa production ng Laguna Music Fest. Hindi ko pa rin kilala si Sir Chris. And bumili akong ticket. Pagkatapos nun, doon ko na-discover yung reggae music. So, nakikinig na ako ng Franco, ng Urban Dub. Parang may Power Spoon na rin that time. Ganun. Alam ko Tapos magkakasabay yun eh. Head Yeah, alam ko. PE. Oo, ganyan. Meron ako naririnig na chunk na nun. So, ang music ko, kasi half Bisaya ko, half Laguna. Kaya yung kumbaga, parang may bloodline pa rin na nasa roots ko, reggae. Saka isa pa, syempre nga, yung lugar ko is parang squatter area na rin. So, alam mo naman, natuto tayong mag-bishi-bishi ba? At yun, influence pa rin ng smoke. Then, ayun na, pagdating ko ng LMF, as attendees,
Ewan ko kung naniniwala yung iba dun sa sinasabi ko na para kang binabaan ni Bathala. So nakikinig ako, hindi ko na lang matandaan kung sinong banda yung pinapanood ko. Pero nung halos ang tunog ay dub na, then psychedelic, parang medyo mabigat, medyo magaang, na slow. At syempre may load pa ng konting alam mo na, ayun, biglang parang nagbago yung pananaw ko sa music. Sabi ko parang, wow, okay to ah. Ito yung reggae. Sabi ko, ito yung reggae. Simula noon, ayun, parang na-interest na ako, papunta ng roots. So, sa roots reggae naman ako parang ang gaganda kasi nung, binabasa ko siya eh. Kumbaga, hindi ko na siya pinakikinggan, binabasa ko siya. So, yung lyrics niya, napakagaganda. Yun, hanggang sa, ayun nga, naging ka-close ko na si Sir Chris. At, ang Mastermind Production kasi, ang kauna-una naglabas ng Laguna Music Festival. Then, si Ate Len, asawa ni Sir Chris, tsaka si Sir Chris, ang mastermind. So, dahil naging magkaibigan na kami, nakita niya naman masipag ako, sumama na ako sa first event namin dalawa na Tara Jam. So, ito yung nilalakbay ng kwento natin, yung roots ko pa rin Yung Tara Jam is para sa mga, hindi ko, siguro yung mahihirap na bata dito sa mga part ng pagsanan, yearly nilang ginagawa yun, na tumulong. So, yun yung Tara Jam, for ako siya. Tapos, pagkatapos nun, nag-usap na kami ni Sir na buuin na yung Laguna Music Festival 2. Then, sabi ko, Sir, ang tingin ko, ang kailangan natin dito is grupo. Kasi, gaya ng nangyari sa inyong dalawang mag-asawa, nahirapan kayo dun mag-execute. Although, alam niyo naman lahat ng gagawin, alam niyo lahat yung kailangan, pero hindi natin kayang gawin lahat. So, parang naging mastermind production ako. So, kaming tatlo. So, sa legal papers, si Ate Len, Sir Chris naman sa pagdating sa mga malalaking tao na pwede namin kausapin. Then, na-adapt ko yung mga kaalaman nila. Ayun, natuto ko mag-event. Pero hindi ko pa siya in-apply. Hindi ko pa siya in-apply. Hanggang sa bumuo na rin kami ng banda ni Sir Chris, Aire Project. So, doon nag-start yung banda ko sa Aire Project. Pero before yun, meron na akong bandang dala-dala noon. Ang pangalan ng banda ko is Orange. Oo, dalawa siya. Ang unang-una kong banda talaga is Pistoy Pun. Pisong Toyo Puno. So, ang tugtugan namin noon is para mga tawag din mga Christian song na mabigat. Pero hindi pa ako Christian song noon. Hindi pa ako Christian noon. Yun lang yung naging ponda namin. Then, ayun nga, parang sabi ko, masarap mag-reggae. Nabuo na yung Aire Project. After noon, napangasawa ko naman na si Bebot noon. Kumbaga, may nagkaroon na kami ng baby. Parang lumayo na rin ako sa eksena Parang before that pala na magkaroon kami ng tuloy-tuloy, sorry na-overtake pala. Before kami magkaroon ng Mastermind Production, tumigil din pala kami ng nasa 8 years mag-asawa. So yun yung na-overtake kong kwento. Tumigil kami kasi may baby na, kailangan ko priority sila. May nakakilala kasi sa akin doon sa mall na pinapasukan ko. So sabi niya, Tol, ako si ganito, baka gusto mo magbanda ulit. So sabi ko, oo, pero nakanood na ako ng Laguna Music Festival noon. Sabi ko, wow, parang ano to, parang senyalis na to. Sabi ko, senyalis na yata to, kailangan kong bumalik. Nag-jam-jam lang kami noon, tapos ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Then, syempre, si Sir Chris kasi that time is active sa field na talagang, kumbaga, yung support niya, todo, para sa mga musician. So, yun, nakilala na ako dahil nadala din nga ako ni Sir Chris. So, isa sa roots ko is tito ko, si Sir Chris, at yun, halos yung dalawang yun, ang pinaka-roots ko. Kasama na rin yung, kumbaga, may tanim na ako as musician, nung nagbabando-banda pa ako nung unang-unang panahon pa. So, yun yung roots ko. Ang haba nun Pero, yun nga. Kung may hahabol ko, sa advocacy ko naman bilang musician, kasama pa rin yun sa roots ko, kung, syempre, inabot mo rin naman yung open jam. That time na kailangan mong magbenta ng ticket, or kailangan mo magbayad ng, syempre, pondo para makatulong ka doon sa production. So, yung isa ako sa advocate ng part na yon, natigilan na yung pagbabayad dun sa
magbabayad yung banda para makatugtog lang. Kaya yung ginawa namin, nung nasimulan ko na marunong na ako, sinimulan ko na kukuha akong banda, pakakainin ko to. Pero magbabayad po kami. Kasi ganun pa inabot ko magbabayad po kami. Magkano po? Ilang ticket po kailangan? Ako, sabi ko, hindi ko, dapat nga, kami pa mag-abot. Pero, wala naman kaming pondo Baka sakali na makakuha kami ng sponsor, paghati-hatian natin. So, di ba? Kaya, kumbaga, ayun, napakasarap din sa pakiramdam kasi kahit na simpleng part lang dun sa roots ko, na may nabago or talagang kasama sa bagong era. Hindi ko sure pero kung wala naman titindig na organizer na baguhin yung pattern, di ba? Wala ring mangyayari. Kumbaga, ginagaya lang natin pa ulit-ulit Yun yung roots. Yeah, kasi I have to agree dun sa ticketing kasi naabutan ko pa yan yung nagbabayad ng ticket. I remember meron kaming tugtog sa around nung panahon na yon ng banda ko is more on alternative rock. Tapos meron kaming na-invite kami sa isang gig around QC, nakalimutan ko lang kung saan mismo sa Quezon City. Tapos ang nangyari kasi dahil nga medyo baguhan pa ako noon, literal na ang sanay ako na literal na studio practice lang palagi, tapos jam, tapos kwentuhan. Nung na-invite kami, biglang nagtanong sa amin na ito yung ticket or ito pala yung kailangan yung dalhin para makatugtog kayo. Kasi parang gig for a cause siya. Tapos biglang kailangan magdala ka ng mga pambigay. Like yung goods, like yung ano. Given na walang problema kasi literal na makakatulong ka naman Pero nung mga panahon kasi yun, parang ang hirap magbanda. Kasi literal na, alam mo yun, kailangan mo maglabas ng pera para lang makatugtog ka. And I have to agree. Thank you din kasi isa ka sa mga tumindig dun sa Kaya ideology na ganun kasi kung ngayon yun at kung tuloy-tuloy pa yon, I feel like literal na ang hirap. Maraming hindi nakakaalam dun sa part ko or pagiging ewan ko, hindi kasi ako, para sa akin kasi tol, minsan madalas hindi ko talaga siya iniisip na ako ay isang producer o organizer. As banda lang din, as kaibigan, as tropa, kumbaga parang yun lang yung way ko na may magawa ako. Then siguro gaya mo nga gaya ng mga kagaya mo na nagsasabi sa akin ng magagandang words. Parang kumbaga na oo nga parang 'di ba? Hindi na pala ako basta yung katulad ng dati, pero lagi ko tinatandaan, hindi pwedeng sinasabi ko lagi ito sa team ko. Ang papuri ay nagiging sani ng paglaki ng ulo. So kaya ako, kumbaga, hindi ko ma-absorb talaga sa sarili ko na ako ay kumbaga sa Bini or CEO o founder po ng Bini yan. Wala naman sa akin yung gano'n. So yung sa part ng Open Jam noon, siguro kwento ko na rin dahil nandito na rin lang naman tayo. Masakit lang din sa akin yung part na yun dahil birthday ng drummer ko at saka birthday nung kaibigan ko na first time ko nagkaroon ng supporter pagtutugtog. So sa Greenwich yun ginanap, Santa Cruz, Laguna. Then meron bisitang banda noon that time, parang nalimutan ko lang yung pangalan pero isang member ng Slapshot, naging gitarista ng Slapshot yun. Then yun yung banda na darating, Arcadia, tama, Arcadia, di ba? Arcadia. Arcadia. Yun, sila yung bababa. So para sa akin, karangalan ko to. Tapos yun nga, open jam yun, then may bayad. Nagbayad kami. Problema ko is yung malapit na kami, yung katrabaho ko, tinansya namin yung oras, hindi mag-aabot kasi uuwi sa bahay, kukunin yung bass guitar. So nangyari, wala kaming bass guitar. Tapos sa eksenang yon, dahil malagi nga akong uma-attend, palagi akong, kumbaga, kaibigan ako Meron ako mga part na tao na musician na natulungan. Ibang way yung natulungan ko sila. For example lang, isang maliit na bagay lang na merong camera na nawala, may nakakuha, sa dami-dami naman ng pag-aalukan, ako pa. Naibalik ko yun. Oo, naibalik ko yun, tol. Naibalik ko yun kasi ako, nag-aahente ako. Marami akong access sa field. Ngayon, naibalik ko siya as, nag-abot na lang sila. So, pinakalala ko, pinagsalpo ko sila. That time, tuwan-tuwa yung puso ko. May nagawa ako Then, nung time na yun, nung open jam na yun, doon pumasok eto na yung part na mababawian ako nito. So, nagsabi ako sa kanya. Then, parang medyo tagilid yung sagot niya. Tapos,
pinilit ko pa kasi kumbaga nag-attempt pa ako, tol, baka pwede makiusap, baka pwede makapagsabi sa bandmate mo. That time, sila naman, mga rich kids sila eh. Ngayon, ayaw nila ipahiram yung gitara. So, doon ako talagang, yung parang nabuhusan ako ng mainit na tubig. Tangina, ayoko na magbanda. Ayoko na. Kumbaga, doon ako tumigil. Tapos nag-asawa na nga ako. Yun yung part na, nung ako ay nakabalik doon sa eksena, pinilit ko na panindigan na tanggalin na yung ganitong klaseng pangyayari. So, wala yung kapatiran eh. Ang meron nun, payabangan. Talagang, kumbaga, paangasan tayo, puta banda ako. O, di ba? Lasing kami dito, kaya wala kayong pang inom. Ganong mga part pa na. Sabi ko, hindi dapat ganito eh. Hindi dapat, di ba? Paano tayo magkukontinue? Paano tayo magpapatuloy? Namatay na ang OPM. Tapos, di ba? Ganito yung attitude ng mga banda. So, sabi ko, ako, sa totoo lang, maingay din yung roots ko. Pero, umaga, hindi ko siya kinakaya. Kaya lang, yung siguro, yung era na yon ay ganoon talaga. Parang, umaga, paangasan kayo. Parang patindihan. Kaya nadala ako. So, yun na yung nagmitya ng pagiging advocacy ko na tanggalin niya yung ganitong klaseng sistema. Tapos, bukod pa doon, kailangan maturuan natin yung mga banda na magkaroon ng, di ba, magkaroon ng mga kapatid na tunay na kapatiran. Di ba? Yun yung part na dala-dala ko pa rin na hanggang ngayon, kumbaga, parang ginawa ko na ring inspirasyon na nangyari sa akin yung time na yun. Kasi, hiyang-hiya ako kasi first time lang may sumama sa akin. Dalawa yun, magkapatid eh. So, si parang RJ yun, cellphone technician, kumpare ko pa rin hanggang ngayon. Saka, yung sister niya. Kaya sabi ko, grabe yung... Tapos ngayon, kaya tuwan-tuwa sila sa akin. Na, nandito na ako sa part na to, then, das nga ng Tangan Bulay, umattend siya kasama yung family niya nung kumpare ko. Sabi niya, pre, napakaganda na pala ng ginagawa mo. Yun yung part na nabago na. Kumbaga, may nabago na. May nangyari na. May nangyayari na. Oo. Yun. Tanong ko lang, Tang, kasi with, alam mo yun, sa lahat ng mga, kumbaga, dun sa kwento mo, dun sa history, sa experience mo, tsaka sa roots mo, kasi lahat yun parang feeling ko puso eh. Literal na puso talaga yung pagmamahal, yung passion mo. Gaano ba ka-importante yung merong kang mas lamang yung puso mo sa pagtulong at literal sa ginagawa mo sa pagiging sa pagbabanda, sa pagiging musician, or literal na yung term ko palagi is artist. Kasi kasi kung ako lang din, kung ako tatanungin, kung hindi lamang yung puso mo sa pagiging artist, I feel like hindi ka talaga magtatagal eh. So, mahirap yung part na yan. Pero, alam mo, parang nablangko ako dyan Kasi ganun kita nakikita eh. Alam mo yung puso mo kasi nandun sa pagtulong, sa pagbuo ng community. Nag-aalab siya, no? Technically, kasi totoo lang, yung grupo ko, kulang kami sa ensayo, kulang kami sa time, sa priorities. Kumbaga, alam mo yung nagbanda ka tapos wala kang oras. Umabot din ako sa part na ganyan na era na generation ng banda ko na kaya nakailang generation din yung positive. Maraming nawala, maraming pumalit. Pero ang pinanindigan ko kasi sa amin, so ang kumbaga co-founder ko dito kasi Wahad na. So nag-usap kaming dalawa na tigilan natin yung usaping pera. Kasi si Wahad is galing sa punks. So, kumbaga, direct action, then DIY lahat. DIY, walang gastos, kumbaga. So, kaya kami, sa akin, sa part ko, parang, sige, ganito na lang, huwag na natin tindihin yung pera. So, ang gawin na lang natin, mas mahalaga, is yung samahan. So, kahit na hindi tayo tumugtog, magkakaibigan pa rin tayo. So, pag naboboring tayo, gusto natin tumugtog, hanap tayong gig. Diba? Yung ganung part, then yung sa pagtulong naman dun sa kapwa, hindi ko masabi kumbaga, parang ganito lang yan eh. Magaling ka sa software, magaling ako sa hardware, magaling siya sa basketball. Pero sa madaling sabi, ang pinakamasarap na narinig ko, nanggaling pa rin kay Sir Chris. Yung dala-dala mo is talent. Talento na hindi kayang gawin ng iba. Dahil kahit ako, sa pag-aaral namin, dahil kaya natutuwa ako na interview mo ako eh. Ito yung sa pagiging organizer naman tol. Si Chi at saka si Ox ng bahagian ang kasama ko sa
pagbasa ng nangyayari sa eksena. So, underground lang yon, kami lang nakakaalam na laging ginagamit lang ng iba yung salitang pagtulong. Then, ang kapalit nun is yung credits. So, either pera, either may merchandise ako, event tayo, then, ang kapalit nun, akala mo, tumulong ka. For example, mayroon nga wag na pala, baka mag-away kami. Ayun nga, kumbaga, ginamit lang kami nung last, tapos hindi daw siya maglalabas ng ganap. Then, may ganap na pala ngayon. Ayun, di na-cancel nga. Ako, yung ginagawa ko tol, sa totoo lang, prangka akong tao Kumbaga, hindi ako perfecto. Pero, kumbaga, kung kaya ko, gagawin ko. Pag hindi ko kaya, sasabihin ko. Di ba? Kung gusto mo pa rin, tulungan mo ako. Di ba? Ganun yung part na hanggang ngayon, masayang-masaya ako dahil isa pa sa part na sa tulong, usaping tulong o puso na dala-dala namin, isa pa ang asawa ko sa pundasyon ng kung anong meron ako ngayon dahil ang asawa ko ay super supportive sa part na yan. Dahil ultimo nga yung pagbabalance ko dun sa mga gastusin sa pagdating sa loob ng event, sige, karga mo pa yan, dagdagan mo pa. Kumbaga wala sa usapan, dagdagan mo yan, dagdagan mo yan. Ganun. Ako naman, yung tinitipid ko kasi gusto ko rin kahit paano, tao lang ako, gusto ko pag uwi ko ng bahay, may pambili akong gasol. Di ba? Yung lang, hindi naman yumaman kasi pag nag-event ka, hindi ka naman talaga yayaman. Lamang pa nga yung mabibenta yung gamit mo Ganun yun. Kung kaya asawa ko naman, supportive siya. So, yung part ng puso din niya, kumarga sa akin yun, yung energy niya. Then, yung lahat ng generation na pumasok doon sa bini or doon sa core o sa circle na nasa akin na ngayon, napulido. So, yung napulido is hindi ko sinabing may mayaman akong ganito, may mayaman akong gano'n. Napulido siya na puro puso. Na puro puso talaga. Kasi isipin mo, photographer ko, hanggang ngayon, media ko na andito. Si Chi. Di ba? Ang laki ng kinikita niya sa graduation or sa school, dating sa pagpitek. Di ba? Pero isa ako sa nakatulong din sa part niya dahil nung una, nag-entrance din siya para pumitek. Di ba? Gets mo? Pipitik ka na, mag-entrance ka pa sa isang event. So sabi ko, Chi, hindi dapat ganyan yung sistema nyo. Dapat, kung hindi ka man makilala, umattend ka, hindi ka pipitik, balance lang, mag-chill ka. Pero dahil gusto mo ng talent o passion mo mailabas, gumagawa ka ng part na ganyan. So, sinimulan ko yung kay Chi na part na yun sinimulan ko yun na kada kukunin ko siya, may sahod ka, tutugtog ka rin, mag-chill ka dito, mag-enjoy ka. Then, nabubuhat natin yung negosyo mo or yung hanap buhay mo. So, kaya nagpatuloy pa rin yung sistema na nakatulong din ako. Sa part na yun, isang part pa lang yun na pag-uusapan natin. As media pa lang din yun. Yun yung pa rin yun. Sa madaling sabi, tol, yung sinabi mo na yun about dun sa puso, masasabi ko na lang siguro, may kanya-kanyang talento. So, parang sa akin, biniyaya sa akin yung ganung talento, ako naman, ibinahagi ko. Ibinabahagi ko pa rin hanggang ngayon. Yun. Okay. That's a good answer kasi literal na the idea is gamitin mo kung ano yung talento na kung nasaan ka mas magaling. Yeah. Tapos doon natin pagbasihan. Kumbaga depende sa iyo kung sige, hindi ako masyado magaling dito, pero kung gusto mo ituloy, sama ka sa akin. Yun. Kasi ibang term siya kasi parang iba rin, maganda rin yung answer niyo kasi literal na madalas when it comes to like passion sa lahat ng mga nakausap ko, palaging ang nagiging answer is dapat mas lamang yung puso, pero kumbaga nandun pa rin yung pagiging pagpakumbaba mo when it comes to things. Pero kasi ngayon nakita ko na nandun dapat yung puso, pero kailangan maging honest ka or maging prangka ka pag hindi mo talaga kaya. Yun yung isang core na meron ako. Palagi akong tapat. Palagi akong tapat. Inaamin ko yan. For example, Red Band Festival. Binayaran ako ni IJ dyan. Pero yung binayad niya sa akin, ibinahagi ko yan sa member ko. Diba? Binahagi ko sa member ko. That time, kumbaga, hindi nila expect, may merch na kami ata. Hindi. Pagkatiyan natin to kasi may pera May pera. Uwi ako, masaya kami. Meron akong mabibili. Samantalang kayo, umuwi kayo. Namasahe pa kayo.
Mm. 'Di ba? Hindi kumbaga hindi balanse eh. Hindi balanse yung pangyayari pagka gano'n. Masaya ako, oo. Paano kayo? Masaya na kayo doon dahil hindi nyo alam. Pero pag naging transparent ka, yun yung meron ako sa event. As artist din, dahil nakuha ko na kayo sa artist, transparent yun. Kita nyo naman, may pirma pa. Tapos ngayon, yun nga lang, kumita pala. Oh, may Oh, next topic. kumita. Nakaabang Ay, sa gate. Paano ba nakaabang ba naman sa gate eh? Oo, grabe yun. Ano ko, okay lang, positive na eh. Bahala na sila. Basta ang mahalaga sa akin, the time is, hanggang ngayon, kaibigan ko na yung may-ari nung resort. Shoutout po, Ma'am Neng, Karayo. Yeah, Thank you very much. Makakaulit tayo dun sa sa venue. Mismo, welcome tayo lagi. Inintay pa nga rin ako doon. Pero, kumbaga, may kasamang hiya. Pero, darating yung panahon, babalik ako doon upang, di ba, magpakita ako ng sarili kong mukha talaga. Di ba? Kasi ginawa namin yun ng buong puso. Yun talaga yun. Yun talaga yung core. Lagi ko rin ibinibilin. So, maraming makakapanood dito sa mga organizer. Maraming event na kilala, pero hindi successful. Dahil magkaiba yung core nila. Magkaiba yung nasa puso nila, doon sa plano nila. Magkaiba. Magkaiba talaga. Kasi ako talaga, pag sinabi ko, purakos. Kailangan natin tumulong. Yung pera, ang daming pera, bigyan mo. Diba, kumita. Diba? Mag-event ako para dito. So, anong layunin ng event natin? Anong core nito? Para makilala yung pangalan o para mag-celebrate ka. So, double purpose. Mag-celebrate ka, magpasalamat ka, ibahagi mo sa iba yung matagal mo ng negosyo. Pasalamatan mo yung mga tumatangkilik sa'yo. Gagastos ako. Siyempre, gagastos ka, pero gagawa natin ng paraan na hindi lumaki yung gastos mo. So, yun. Hanggang sa nagkaroon. Di ba? Yung mga notes natin, transparent yan. Ito yung pumasok, ito yung lumabas. Ganun lang. Then, yun nga lang, minsan, pagdating nga naman sa pera, so hindi pala minsan, palagi. Palagi, lamang naman ng tao na pag may pera, na bago. So, yun pa rin yung siguro isa sa tinatanong mo, bakit puso? Dahil palaging puso. Kahit na kami, hirap din kami sa buhay. Pero nandun pa rin yung puso kasi, aaminin ko na sa'yo, tol, galing ako sa illegal. Galing ako sa napakalaking illegal. Noong ako ay kabataan pa. Hindi pa ako nagpapamilya, pero may roots na ako ng music. So, doon ko nakita na walang kwenta yung pera pagdating sa, di ba, sa buhay ng tao. Or may magagawa sa'yo yan. Kumbaga, magkakaroon ka ng imahe. Pero hindi yun yung gusto kong imahe. So, galing na ako doon. Umako na rin naman ako ng limpak-limpak na salapi. Pero hindi ko siya na-enjoy. Kaya, kumbaga, sa pamamagitan ng puso, marami ka pang pwedeng magawa. Then, lagi ko rin binabanggit sa kanila, may mga anak ako. Pagdating ng panahon, na ako ay lipas na, o syempre, nasa gubat na. Ayun, sila naman yung part na sana matulungan din, or hindi naman matulungan, kumbaga, hindi naman ako hingi na sukli. Magkaroon ba ng kaibigan na nanggaling din sa eksena na nangyari ng panahon natin. Yun. Dahil, syempre, may kinabukasan nga eh. Laging advance din yung pag-iisip mo na cycle ba? Wow. Ang galing nun ah. To be honest na naggulat ako dun sa answer na yun. Napaisip din ako. Tama naman, tama. Kailangan talaga yung core. Kailangan naintindihan mo yung core mo. Well, move tayo. Gusto ko malaman nakwento mo na yung roots mo, tapos may hint ka ng about Binhi. Paano naman nagsimula si Binhi? Kasi sabi mo, nag-LMF kayo, nag-masterminds kayo. Paano siya nabuo? Kasi nire-research ko siya, parang it's a non-organization about sa kalikasan. Ecology. Yeah. Yes. So yun, ang gandang part to. Yung part na yan, so nagsimula yun sa IRI project, nagkaroon kami ng problema dahil siguro kwento ko rin, dahil marami din nag-aantay nitong part na to ba't ako nawala sa IRI project. So, Pepe's Meet Rock Fest. Yung part na yan is big stage. Then, lahat ng members gustong sumampa. Maski ako, gusto kong sumampa. Yan ang reason kung bakit kami nag-disband. Yung Pepe's Meet Rock Fest. Dahil, yung sinasabi ko sa yung roots ko, namatay. Patay siya. Sa bahay ko pa mismo namatay yung tito ko na may hika. So, nung namatay siya, saktong-sakto, natutugtog kami ng Pepe's Meet Rock Fest, ay libing niya. So, yung pinaka mataas na papuri na may bibigay ko, maihatid ko yung roots ko
sa huli niyang hantungan. Kinikilabutan ako. Gusto kong maihatid siya sa huling hantungan. Then, nagplano ang grupo. So, plan B. Uuna sila, susunod ako. So, Manila, traffic. Dadaan ka Los Baños, dadaan ka Calamba. Ang big stage, pagdating sa sinabi ng gig sa Manila, may oras yan. Late ka ng 5 minutes, wala na. Di ba? So, ayoko sa part ko, ayoko na kayo yung masa doon, lumuwas kayo. Pagdating doon, hindi ako umabot, lahat tayo, bokya. So, magdesisyon tayo ngayon, i-cancel natin yung event, dahil ako, ngayon lang ako kumancel. Palagi akong game. Kahit nga hindi kayo game, palagi akong game, dahil ako ay, kumbaga, nag-aalab nga yung puso ko sa ginagawa ko. So, yun lang yung part na yun. Then, parang hindi kami nagkaintindihan dahil sa part na yun. Naka-dreadlocks ako nun. Then, pagkalibing, gabi, GC, may nag-left. So, kalbo. So, hindi nyo naman, okay lang. Pero hindi ako nag-attitude. Intindihin nyo ako, huwag nyo antayin yung time na sabihin ko sa inyo, paano kung kayo yung namatayan. Diba? So, sorry dun sa mga members, wala naman akong bad things. Kinikwento ko lang, binabahagi ko lang yung pangyayari na ngayon ay nagpatibay sa amin. Dahil nandiyan na ulit ang IRE Project sa pamamagitan ng misis ko. So, ayun na. Nung nawala yung IRE Project, ang naging kanlungan ko is si Wahad. Si Wahad ay may spot na maganda sa taas. Then, pag umuulan, inaabangan namin yung ulan, nagkakaroon kami ng mini falls doon. Pagdating doon, si Wahad kasi mulat sa polyan, hindi pa nauso sa government yung pagtatanim ng mga buto ng mangga, patubuin nyo, tapon nyo ityan nyo. Ginagawa niya na yon. Yung time na yon. Then ako naman, galit na galit ako sa basura. Kasi talagang, kumbaga, pampasira siya kasi, ewan ko nga, kaka-FB ko siguro yun eh. Then, one time, umakit kami ng bundok, nanguha kami basura, naligo kami, nag-camp kami, pero hindi kami doon natulog. So sabi ko, Wad, parang sarap buuin ito. Sabi ko, buuin na natin to. Siguro as binhi. Dapat siguro magkaroon tayo ng binhi. Para yung lahat na nakakasama natin, nagkakaroon ng responsibilidad sa pagiging tao nila. So si Wad, ikaw ba natang? Alam mo naman, si katarantaduhan lang yun eh. Kumaga, wala naman sa kanya yung part na ganun eh. Kumaga, sige, di sinimulan ko. Then, yun pa rin, kasabay ng binhi, kasabay yun ng positibo. Doon nabuo. Dahil yung member na umakyat noong time na yun, may naiwan pa ng member na yun, nag-aalab pa rin yung puso nila na magbanda. Kasabay ng pagtuwang namin. Dahil kami, ang trip namin kasi talaga, akit kami ng bundok, pagbaba namin, may dala kaming basura. Pero hindi namin pinipicturan. Yung mga cleanup drive na ginagawa nila, okay din yun. Pero yun, ginagawa namin yun nang wala nakakaalam. Kumbaga, gawin mo yung gagawin mo. Huwag na tayo, kumbaga, hindi ko sinabi mo pasikat. So ngayon, kaya nag-release na rin ako ng mga pictures doon sa mga ginagawa naming event sa Binhi. Kasi kailangan natin pasalamatan yung mga sponsors. Then, ang pinakasimula talaga nun is yung Kabulusan. Kaya ang Paki Laguna ay ang roots ng Binhi at ng Positibo. Then, nagkaroon ng pagmulat na song, inalay ko yung kantang yan sa bundok ng Pakil. Kasi may ginagawang dam doon na although, ewan ko, huwag naman na natin pag-usapan, baka magka-problema ka pa. At ayun, yun na yung pinagmulan ng Binhi as ecology or environmental organization ba. Basta yung mga mahilig ba sa nature. Hanggang sa naging na-convert siya or naging kambal niya yung production. So, kaya Binhi lang, hanggang ngayon, hindi ko siya nilalagyan ng production. So, hindi kasi ito ginawa para magkaroon ka ng concert palagi. Ginawa to is para tumulong kami sa inang kalikasan. Di ba? Then, kasabay naman nun syempre, yung pagbabanda namin, dumikit na talaga siya. Kumbaga, dumikit na yung Positibo or IRE Project or event, dumikit na dun sa Binhi. So, yun yung patuloy. Nagpapasalamat ako dahil yung instrumentong musika, nagpalakas dun sa Binhi. Dahil yung Binhi naman nananahimik lang yun, ginagawa lang namin yun na nakatago eh. Ang pinaka-the best thing dun sa ginawa ko is sinuportahan na siya dahil nakita maganda yung ginagawa. Kasi pag naman pangit yung ginagawa mo, babatikusin ka. Di ba? So, yun yung part ng Binhi. Yun ang roots talaga ng Binhi. Hindi talaga siya production. Siya ay environmental awareness o cleanup drive or something. Basta kami, advocate kami
sa kalinisan or pag-iingat sa ilang kalikasan natin. Okay. So yung pala yun kasi to be honest ako, magiging honest ako yung nung pumasok ko sa Enjoin kasi doon ko pala kayo nakilala, doon ko pala nakilala yung mga iba-ibang mga tropa ng around Laguna. Tapos doon pa lang kayo nakilala, ikaw Tang. Tapos literal na sabi ko, ayos tong ayos tong binhi na proda kasi kumbaga literal na roots sa reggae, tutugan natin. Tapos kumbaga cool ka pa. Sabi ko cool na kausap din yung organizer. Tapos ngayon ko lang nalaman na literal na nung nagre-research ako. Sabi ko, environmentalist pala to? Organization pala siya. Yes. Tapos So, naging kadikit siya ng positibo. Kasi nga oo, dahil kasi din nga yung kami din yung binhi. Kumbaga, yung lahat ng member ko is volunteer sa binhi. Hanggang sa yung binhi na naging production, kailangan ko na ng members kasi kawawa palagi yung tutugtog nag-organize pa. So kaya nagkaroon ako ng team. Iba-ibang era din. Ang nangyari doon, iba-ibang generation din pa era. Naging iba-ibang generation din yung pumasok doon sa binhi. Marami. Kumbaga, hanggang sa napulido. So ngayon, meron na kaming electrician, may engineer. Nakompleto siya na lahat. Yung sikreto, yung sinasabi mo kanina, yung puso. Napakahirap maghanap ng taong ganito. For example, si BJ nandito. Ito, nag-aalab ang puso nitong bata na to. Na may magawa. Di ba? Kasi kung tutuusin, pwede naman ako magtrabaho eh. Ba't ako sasama sa inyo? Volunteer, papagod ako. Di ba? Pero di ba, bilang team leader nga, yun naman yung trabaho. As ikaw yung nakakaunawa or ikaw yung nagsimula ng lahat, kailangan, balansin mo yan. Hindi niya kailangan makita na, namamayagpag si tatang samantalang kami, sirasara yung hamok. Gets mo? Di ba? Yun yung part na nasisira ang kadalasan ang samahan or hindi ko alam Kaya nga, kumbaga, parang ayoko ng corporate Stop corporate rule. Kasi hindi dapat ganun yung sistema. Kaya ako, hanggang ngayon, kita mo, di ba? Ganito, simpleng buhay lang, masaya naman. Pero yung kaibigan, napakasarap na maraming kaibigan. Ayun, tsaka isang pagmamalaki ko, lahat ng pinag-iibenta namin, nagiging kaibigan namin. Oh yeah, literal na masasabi kong ganun kasi literal na yung mga invites for Enjoin, literal na pati yung mga tao doon, literal na nakikilala talaga. And of course, ikaw, kilala ka rin. Kumbaga dahil nga sa advocacy mo tsaka dun sa core na pinaglalaban mo. Tanong ko lang Tang. So let's say ako, nagkaroon ako ng interest na sumali or magkaroon ng environmental group din. As someone na hindi pa alam ano yung gagawin, ano yung mga pwede mong i-advise sa akin para makatulong ako sa, let's say, sa kalikasan or paano ba yung term niya, magiging effective na tao when it comes to, kasi basically, pag environmental organization, kadikit yan society Kasi volunteerism, tapos literal na it's all about helping out Mother Nature. So paano ko ba siya sisimulan sa akin lang. Kunyari, sobrang busy ko. Wala akong magawa. Wala akong oras pumunta ng bundok or tumulong sa mga cleanup drive. Ano yung mga pwede kong gawin? So, doon ko mag-start pa rin dyan dahil ito nga rin yung advice ko dun sa isang nagtanong sa akin about dyan. Paano niya gagawin or gusto ko magkaroon ng ganito. So, tinanong ko siya, ano ba talagang gusto mo? Event ba? Or gusto mo ng advocate ka para sa ating Mother Nature? So, sabi niya, gusto ko maglinis. So, sabi ko, sige, simulan mo sa social media. So, mag-set up ka ng isang plan na makakapukaw sa mga tao or sa mga friends mo. Di ba? Kasi yan yung number one na base natin ngayon, yung SOCMED Sabi ko sa kanya, tingnan mo kung may makakapansin doon sa mga sinishare mo o doon sa mga ginagrab mo about sa nature. Then, bago ka mag-start, siguraduhin mo na kaya mong panindigan. Dahil sa pagdating sa ganyang usapin, napakahirap kasi meron tayong kaliwa, meron tayong kanan, meron tayong kulay. So, yun yung kalaban naman namin, ako sa sarili ko, na talagang hanggang ngayon, pinipilit ko na penetrate na
wala kaming pinapanigan or wala kaming hangad na nasa likod nung ginagawa namin, kasi parang naka-bumper mo yun eh, yung advocate ka, pero nasa likod doon, di ba, ang tambucho mo naman iba. So kung paano ka magsisimula, kailangan talaga sa puso mo, desidido ka, o talagang, syempre, hindi naman tayo basta, ika nga, bata pa lang naman tayo, natuturuan na tayo ng tamang pag-aalaga o awareness dun sa kalikasan. So, masasabi ko, kung gusto mo talaga magsimula, sa ngayon, sa stage natin na ngayon, kailangan mo simulan, basic lang, mag-share ka lang din ng mga awareness sa social media. Then, habang ginagawa mo yung part na yan, may makakapansin doon sa ginagawa mo, then magkakaroon ka na ng tinatawag na semi-community. Meron na pala mga followers doon sa ginagawa mo na pwede mong maging bahagi o hindi ka sangkapan eh. Kumbaga, pyesa. Sila yung magiging pyesa mo para maging isang truck kayo na may magagawa kayo para maghakot. 'Di ba? Hindi lang sa basura o paghahakot. Kumbaga, yung gusto mong gawin. Kailangan mo kasi ng foundation eh. Tsaka kailangan mo din ng advisor. So, yun, shoutout una natin si Tribo Panoy. Yan. Si Tribo Panoy from Norte is environmentalist din. Then, nakakadalawang event na siya. So, ako yung palagi din yung kinakausap about, or sabihin na natin advisor. So, si Pressman, ganyan din. Nagkataon lang din na nagkasabay kami. Parang ako na din yung naging bahagi nung gagawin niya. Kaya lang nabitin niya kasi nagkasabay yung event namin last. Hindi lang nagkatsyempuhan. So yun lang naman yung masasabi ko. So sa SOCMED ka magsimula, then sa puso ka magsimula kung talagang gusto mo, then makakakuha ka ng kakampi ba? Makakuha ka ng kakampi mo. Then simulan mo na. So hindi lang naman sa paglilinis o pagtulong din sa mga mahihirap ang pwede natin gawin eh. Dahil ako sa pamamagitan ng yung music, ginawa ko siyang instrumento o sangkapan para makapagbahagi ako palagi. Hindi man namin magawa halimbawa sa stage na makapagbahagi ng bahagya. After naman nun, meron akong mga tao nakakausap na about sa mga ganitong klaseng usapin. So, hindi ko naman ina-accept na advisor nila ako lahat. Pero, binabahagi ko sa kanila yung mga natutunan ko o pinagdaanan ko dun sa mga part na pwede kong or nais nilang mangyari. For example, yung event eh. Number one kasi yun sa atin, alam mo, dahil bilang organizer, ang daming lumalapit sa akin, gusto kong mag-event. So, para saan? Sabi ko, para saan? Anong gagawin? Ganyan, para lang, syempre, masaya naman sa lugar namin. So, tulungan kita, ganito, ganyan. So, pagdating naman sa, ito nakakalungkot lang tol eh. Pagdating sa nature, for example, mag-post ako. Mag-post ako na about sa nature. 6 likes, 2 hearts. Pero mag-post ako ng katarantaduhan. Grabe yun. Ang dami. Lagi Diba? naman ganun eh. Kahit ako Oo. pag nag-post ng mga katarantaduhan tsaka gagaguhan, Kaya, mas madami yun. kaya nga, ang nabanggit ko sa iyo ngayon is paano ka magsisimula o paano ka may magawa. Subukan mo sa SOCMED. Then, dun lulutang yun. Kasi dun lang din, nung sinimulan ko na yung page kasi noon, nag-start din ako sa, ang panawag ko ng pansin, sinubukan kong mag-resell ng product na, anong tawag dito? Ano ba, toothbrush, bamboo toothbrush, nalimutan ko yung tawag, sorry nalimutan ko yung term eh. Pero ang ginawa ko doon is parang 15 o to 20% nung benta is itutulong ko doon sa pundasyon ng binhi. So kasi wala naman akong pera eh. Wala naman kaming budget para magbuo ng event. So anong nangyari, nagkakaroon ng pondo, nakakakilos ako. Ito, maliit na pondo lang dahil hindi naman ako nagbabagsak na marami o kahon. Hanggang sa yung perang yon, biglang may nangailangan na tutulungan. So, naging panimula ko na, makakakuha na pala ako ng basic sound system dito So, Purokos ako. Then, yung Purokos ko na yon para dun sa, example, kay Dagul, na tinamaan siya ng grinder sa mata, natulungan namin siya sa pamamagitan ng maliit na perang yon. Yun yung lakas ng loob mo. Kumbaga, may starter pa ka. Hindi dahil mayaman ka o mahirap ka. Meron kang pinondo o meron kang inilaan
para dun sa puso na gusto mong gawin. Yun lang. Ang hirap ipaliwanag nung part kung paano mo may ituturo, pero ang kailangan mo talaga dyan is, ayun nga, makakuha ka ng kakampi, mapuko mo yung attention nila, at then, tsaka ka mag-i-execute ng bahagya. Hindi mo kailangan boom. Dahil mabilis sumikat, mabilis din bumagsak yan. Di ba? Step by step. Paghirapan natin lahat. Yeah, tama yun. Kasi, kumbaga in terms of music din kasi before ka umabot dun sa level ng talagang sobrang alam mo, skillful mo na, talagang kailangan mo muna paghirapan Even in other things din sa buhay din Kumbaga the more na mas mahirap or literal yung hardship is there, the more na mas maganda yung outcome afterwards. Ang ginhawa, kumbaga ang ginhawa. Parang ingrown siya. Di ba? O parang gout, no? Parang gout. Yung, alam mo yung tiniis mo isang linggo. Diyos ko, gumaling na po. Pagkatapos, pwede ka na ulit kumain. Gano'n, no? So, ayun, yun lang number one. So, parang event pa rin Parang yung sa pagiging, excuse me, pagiging environmentalist mo. Then ngayon, ayun nga, ngayon, ang swerte ko, dahil nag-decide ako, kung hindi ko lang alam kung napanood mo yung live ko, nakapahinga kami ang Positibo, Air Project at Binhi, nakapahinga kami ng 1 year. So, mayroong nasa likod ng dahilan yon kung bakit. Pero walang issue, walang away or something. Hint lang, kailangan namin ayusin yung technical nung sa banda ko, sa Positibo. So, binibuild namin ngayon na matapos namin yung mga song na sinulat ko. Then, sa production naman, pinagpapahinga ko lahat dahil, kumbaga, nagsunod-sunod na rin yung mga ganap, ang dami na, pagbigyan natin ang pagkakataon yung iba. Jay, kuha naman ako tubig. Love you na. Tapos, siyempre, pag may lumutang na iba, kasi pagka hindi ako umalis doon sa ginagawa ko, palaging kami lang din yung mapapanood o tayo, di ba? Pansin mo yung banda, bakit kumukuha ko ba't kinuha ko kayo, ba't kinuha ko sila? Hindi laging paulit-ulit tayo ng, di ba, ibahagi natin yung pagmamahal. Kumbaga, ibahagi natin. So, yun, parang ano lang, ewan ko ba, masaya. Grabe. Ngayon ko lang, to be honest, ngayon ko narinig yun. Yung kailangan namin magpahinga para iba naman yung makita. Kasi sobrang ano yun, sobrang selfless tang. As in. Oo nga, no? Ngayon ko na lang, oo nga, no? Parang, kasi ako, coming in, parang, thank you. Kung ako lang kunyari, in my state of opinion na gusto kong talagang magkaroon ng pangalan sa sarili ko. Hindi ko may isip yun Pero dahil nga, alam mo yun, yung puso kasi yung umiiral. Mahirap itigil yung momentum. Oo, pero dahil nga, alam mo yun, parang nagulat ako doon na parang, tigil tayo kasi kailangan makita rin yung iba. Sobrang selfless. Super. Kailangan yun kasi bigyan mo ng pagkakataon yung mga nagnanais kasi lahat naman tayo gusto may magawa Kumbaga, walang taong hindi gusto ng pera. Walang taong hindi gusto ng pangalan. Bigyan mo ng pagkakataon yung iba. Then, pag may tumawag sa'yo, tulungan mo. Bakit hindi? Diba? Pero wag mo isusumbat. Pagdating ng panahon, galing sa akin yan tinuruan ko lang yan Diba? Hindi ganun yun. Maging masaya ka sa tagumpay ng iba. Dahil, diba, ang sarap panoorin. Nanonood ako dito Okay, ako naman yung nanonood. Diba? Masaya ka sa maliit na bagay. Kumbaga, maliit na bagay, masaya ka doon. Pero may nagawa ka. May ambag ka. Kumbaga, may ambag ka sa buhay na binigay sa'yo. Okay, to sum it all up, Tang, sa lahat ng mga naging experience mo with from your roots, Binhi and Positibo, paano mo siya kumbaga, ano yung pinakamalaking lesson na pwedeng makuha ng mga listeners tsaka yung mga mag-aabang din sa episode na to? Sa lahat ng experience mo with your roots, Binhi, pagiging organizer, pagiging environmentalist, lahat pagiging super selfless, to be honest. Ngayon, yun yung pinaka-term ko sa'yo ngayon, super selfless talaga. Ano yung pinaka-lesson na pwede mo ma-impart sa mga makikinig nito tsaka manonood nitong episode na to na mapupulot din nila sa'yo? Yan. So parang parang ito na yung climax nung no?
Ang gagawin mo lang talaga, syempre, wag kang bobomba, tapos kakain ka ng pulburon. Matitigakan ka nun. Iinom lang akong tubig. Tawa si BJ. Ano, sa paglalakbay, mga kapatid, dahil mapapanood, sana mapapanood nyo to, bigyan nyo ng pagkakataon si Rini na magkaroon naman ng maraming followers at viewers. So, may advice ko, siguro simulan ko sa pagiging artist. Sa akin kasi, hindi kami nagbanda para sumikat, makilala, o kumita. So, yun yung kakaiba din dun sa part na ginawa na ring trabaho. Kasi dahil gusto mo magpatuloy yung music mo, merong gumagawa ng trabaho na. May mga kanalan din ako na ganyan na ngayon nasa ano na rin naman, nasa mainstream na. So, yun yung puso nila nandun yun eh. Pero ako naman, sa part ko kasi, may magagawa ka habang nagpapatuloy ka sa musika mo, kailangan mo tumulong. Number one yun, kailangan mo tumulong. Kasi pag matulungin ka, mas malaki yung tsansa. Di ba? Mas malaki yung tsansa ng swerte mo. Di ba? Yun yung paniniwala ko doon sa pagiging banda ko. Kaya ako nagiging matulungin sa lahat. Tapos, as organizer naman, ito medyo malalim to. Galit na galit ako doon sa mga organizer na ginagamit lang ang mga artist. Ginagamit lang yung eksena, ginagamit lang yung mga pangalan, yung pagkakataon para sa sarili nilang kagustuhan. Lalong-lalo na yung legalization na yan. Di ba? Ang dami, sobrang dami. So hindi ko napapangalanan. Yun na lang sana maging parte tayo. Although nailalabas natin yung mga artist dahil kilala na yung pangalan nyo as organizer, as production, o as merch, then kukuha kayo ng artist, di ba? Para mailabas. So nakakatulong yun dahil nakuha nyo sila. Pero yung hindi balanse, kasi mas malaki yung pangalan mo, meron kang income dyan. Dapat bumabayad ka ng artist. Dahil yung suporta mo, ngayon pa lang, suportahan mo na. Bakit pag sinabi mo gagawa ka ng ganito as organizer, sasabihin mo, kailangan suportahan niyo ako dito dahil para makapagpatuloy ako ng pagsuporta. Hindi. Suportahan mo na agad yung gusto mong sumuporta, tumulong sa'yo. Kasi sila yung, kumbaga, sila yung instrumento para magtagumpay ka. So, yun yung part na kinigagalit ko sa eksena o dun sa mga part na nakita ko o nabutas namin. So kasi nga, gaya ng sabi ko sa'yo, hindi kami basta lang din ecologist or musicians, environmentalists, hindi kami basta ganun. Pinag-aaralan namin ang bagay-bagay. So, minsan parang matotoxican ka dahil pag minsan may nakausap kami, ayaw ba? Positive energy ba? Yung gusto lang niya, laging positive. Hindi pwede na laging positibo ka lang. Hindi mo kaya mag-absorb na negative. Di ba? Hindi pwede yun. Patay ka pag nagkaroon ka ng problema na hindi mo kayang harapin to. Hindi ka pwede tumakbo sa problema. Haharapin natin lahat to. Di ba? So, yun lang naman yung part na sa organizer. Sana matuto kayo or matuto yung iba na magsimula as transparency, as ewan ko, kung advocate, dahil marami din namang nagsasabi na advocate sila o musician. Kasi ako, yung roots ko talaga is, yun yung pinanggalingan ko dahil sabi ko nga sa'yo, nadala ako. Natakot ako, ilang years akong tumago. Dahil kumbaga, walang kwenta dito. Ba't pa ako magbabanda? Eh, puro lang ganito. So, yun yung talikuran natin. Yung part na manggamit tayo ng kapwa. Lalong-lalo na dun sa mga, di ba? Kasi hindi biro magbanda. Napakahirap. Sobrang hirap. Akala nyo lang, di ba? Ganun-ganun lang. Pero, number one yung oras. Yung oras talaga niya. Kasi marami kang pwedeng sayangin oras eh. Dahil na sa pagbabanda mo. Tsaka mo lang marirealize siya pag umidad ka na. Oo nga no. Sana pala naandun ako. Baka may kotse na ako ngayon. Di ba? Yun. Tapos, siguro, para na lang din sa Binji or bilang environmentalist tong last, wag tayong magsawa dahil kagaya ko, nakita ko na sa SOCMED, kumbaga yun na yung libreng, anong tawag dito? Libreng survey. Yung simpleng post mo, libreng survey na yun eh. Nagsasurvey ka eh. Ngayon, wag tayong magsawa kahit walang naniniwala dahil minsan ako nga napagkakamalang panloko-loko eh. Loko-loko na yata ito dahil sa pinagsasabi nito. Huwag kayong masawa, huwag kayong matakot doon sa mga part na gano'n na ipanghihinaan nyo, bagkus gawin nyo silang
mas ganahan ka pa na ipaunawa sa kanila yung dapat. Di ba? Ipaunawa niyo yung dapat na napakahalaga dahil nag-iisa lang yung mundo. Nag-iisa lang yung mundo. Kahit pera, kahit sinong nakaupo, sinong presidente, walang magagawa pagka kalikasan natin ang bumawi sa atin. Wala tayong laban talaga. Kaya nga ako, pag nag-iba yung mundo, dalawa lang kami ng asawa ko, bahala kayong mga anak ko. Titirahin ko na yun all the way. May nagawa na naman ako, di ba? Tapos na ako noon. Nagtumulong na ako ng araw. Kakataon ko na to, limbuhay ko na to. De, joke lang. Ayun nga, siyempre, siyempre, magmahalan tayong lahat. Magmahalan tayong lahat. Hindi ko nga alam, ba't nasasabi ko itong part na to ngayon? Kasi under din ako ng, kumbaga, yung mentally illness. Ewan ko, dahil nga sa, alam mo na, kung nakita mo yung post ko, anyway, dati pag-usapan, yun lang, pinipilit ko lang din maging positive dahil marami pang tao ang walang alam. Marami pa ding musician ang sana yung makanood at maging inspirasyon yung mga gantong pagkakataon. Dahil kadalasan tinatamad din yung iba manood. Dahil sa tambayan session ko, kinakat ko na, halos kumbaga, ang dami pang pwedeng pag-usapan eh. Tinatamad sila. Pero pag tinutukan mo yung part na yun, may ganun pala. Di ba? Gaya mo ngayon, nagtataka ka eh. Kakaiba yun ah. Di ba? Hindi mo malalaman kasi yun, para pag tinamad ka magbasa ng libro. So ngayon, hindi ka na nga magbabasa, hindi ka nabubuklat eh. Panoorin mo na lang, stand mo na lang dyan, oh. Headphone ka, panoorin mo to. Sino ba itong in-interview nito? Di ba? Kaya swerte, kumbaga ako, tuwan-tuwa ako, tol, na nung pinatawag mo ako, nung in-invite mo ako dito, sabi ko, gusto kong gawin to eh. Pero ito, ibabahagi ko kasi ako gusto ko rin magbahagi habang nagkikwentuhan kami. Di ba? Eh ngayon, sabi ko, sana masuportahan. Suportahan si Irvin eh. And I'm pretty sure marami talaga rin manonood at makakapakinig nito dahil nga literal na iba yung outlook mo talaga tang. As in, sabi ko sarili ko nung kausap kita, sabi ko ito na yung level of respect ko sa'yo noon. Parang mas ngayon after netong conversation na to, parang mas tumaas pa. Kasi literal dun ko lang talaga nakita yung literal na alam mo yun, kaysa ikakain mo pa, kaysa nasa sayo na, sana makabili ka ng gamit mo. Literal na shinare mo pa sa team mo. Oo, ganun yun. Tapos yung tipong, dun talaga ako mas nagulat eh, dun sa, papahinga muna kami kasi mas gusto namin na yung iba naman yung makita. Oo, kasi... paano papasok sa simpleng, kunyari sa akin yun, na parang hindi ko naisip yun na parang, teka lang, papahinga ako kasi gusto kong iba pa yung makita na, let's say sa akin sa barista, parang hindi ko naisip yun kung ano, sabi ko parang, totoo nga. Giveaway. Alam mo, Bin, kasi hindi ko magagawa yan kung hindi ko natutunan yung part doon sa experience, doon sa, alam mo, as organizer, hindi ko naman sinabing may kumalaban o may lumaban sa amin o kami lumaban. Dahil sa paglalakbay ko, marami akong sinuportahan din. Then doon ko na-discover na yung mga iba na sinuportahan ko is gumagamit lang din ng words. O kung ano man yung words na yun, o numerong yun, o pangalan nila, ginagamit lang din nila yung pagkakataon para sa sarili nilang kagustuhan. Then kaya ako, kumbaga, pinag-aralan namin o pinag-aralan ko kasi kumbaga hindi ko naman sinabing si Chi lang, kahit asawa ko. Chismisan ba o nag-uusap-usap kami, pero yung alam mo yung indoor, yung sa bahay mo lang, doon kami nag-uusap about sa ganito, bantayan mo si ganito, alam mo naman sa eksena natin, nasa reggae tayo, kasama na yung part na yan. Ba't na ganun? Ba't nangyari yun? Di ba? Tapos ang dami namin nakita na hindi nag-success talaga. Sobrang hindi nag-success doon sa event, kadalasan nag-ambo na. So hindi naman kami laging success, nag-aambo na din kami. Di ba? Ginagawan din namin ng paraan. So hindi tayo perfecto, pero yun talaga nakikita ko na hanggang ngayon nagpupumilit talaga. Dahil may naka-game sila ng tagumpay ng araw. Kaya lang, iba yung nasa puso kasi, iba yung nasa puso nila, doon sa gusto nilang gawin. So, pinapakita nila yung larawan na napakaganda. Pero yung ginamit pala nilang materyales is substandard. Gets mo? Yun. Parang ganun yung nangyayari. So, mahuna. Hindi ka magtatagumpay. Hindi tatagal. Oo, hindi tatagal. Kaya, sobrang laki ng portion ng usapin natin o yung episode mo na to pagdating din sa pagiging event organizer o production. Kasi yun talaga yung matagal kong tinrabaho, Bin. Napakahirap na part na halos pinag-aawayan na rin namin nung araw ng asawa ko. Yung pag-event. Kasi kita mo,
may mga anak naman ako na dapat kong intindihin o dapat mabigyan ko ng magandang buhay. So kaya ako din nakagagawa to dahil na-mantra ko na sila or na-set up ko na yung family ko sa simpleng pamumuhay. Gaya ng anak ko, hindi nahingi ng pera sa akin. Kumbaga, mami, pa-invente. Diba? Wala kaming gano'n, mga bata, mga anak ko, wala yung gano'n. So, pagdating din naman sa usaping halaman, alam nila ang kahalagahan ng halaman na to, na ito ay gamot. Pero hindi ko sinabing dahil alam nila to, garap pala akong haharap sa kanila pag ako'y ganito. Di ba? Gets mo? Di ba? Kailangan bawat kilos, bawat desisyon din natin sa buhay, sasalang-alang natin ng pag-iisip. Palagi natin iisipin din yung consequence ng pwedeng mangyari. Yun. May matutunan ba sila sa pinag-usapan natin? Parang haba. Grabe Tang, maraming salamat sa opportunity. Again, super. Pag nagkaroon na ako ng mga equipment din na pang face-to-face, pupuntahan kita dyan kasi gusto ko magkaroon ng part 2 tong usapan natin. Oo, Probably, no? pwede pag-usapan naman natin literally yung kumbaga yung deeper ng mga productions, ng mga kung ano. Kasi feeling ko pag mas maganda siya pag face-to-face eh. Literal nakita mo yung emotions eh. Pero before natin tapusin yung episode, Tang, meron ka bang ipa-plug? May mga gusto kong pasalamatan? Siguro dun muna ako sa pasasalamatan. Nagpapasalamat ako, number 1, sa'yo, syempre, dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na madinig ng iba. O, bahala na sila kung makikinig sila. Salamat sa pagkakataon. Then, syempre, pasasalamatan ko lahat ng binhi member at positive Aire Project. Support natin to dahil as musician yung nag-interview, kailangan kong unahin sila. Syempre, nagpapasalamat ako sa Lumika at binigyan niya ako ng ganitong klase na talento o kakayanan upang may magawa or may bahagi hanggat nasa ibabaw tayo ng lupa. At pasasalamatan ko siyempre lahat ng sponsors. Hindi ko na may isa-isa. Lahat ng hanggang ngayon mulat sa pool naandyan pa. So, wag tayong magsawang tumulong. At siyempre, bilang sukli, wag tayong magsawang mag-promote ng mga kapatid natin sa local merchandise. So, cycle yan, cycle. Tinulungan ka nila, tulungan mo sila, tutulong pa sila, akit ka. So, paikot-ikot yan. Paikot-ikot yan. Kailangan natin ng suportahan talaga, number 1. So, maraming salamat. Dahil ako, as binhi, may merch ako, napakahirap talaga ng namumuhunan. Dahil pagdating ko sa event, dadating yung kaibigan mo na matagal mo hindi nakita, na dati kang tinulungan. Oh, tol, ito ang ano. Diba, ito yung merch, ito cap, sabi ng asawa ko, naglatag ka. Tapos, pinang-inom mo na, pinamigay mo pa. Ngayon, huwag kang magtaka kung ba't ako walang stock ng merch, ng binhi. So, kaya, nasabi ko nga sa kanya, hindi natin kailangan explode yung binhi merch. Dahil ayoko na masisilip tayo dahil, di ba, may merch ako kaya pala dahil lang sa merch mo yan. Hindi, nagkakaroon ako ng merch, pero 60% nun, lagi napapamigay, anak ka ng tutsa. Kaya ako yung nadadali ng misis ko. Sa totoo yun. Then, syempre, nagpasalamat na ako sa lahat ng merchandise. As an environmentalist, siguro nagpapasalamat ako sa bagong kakilala ko sa hukbo para sa kalikasan ng Luzon. So, itong mga professional na bata na to, na mga degree or may mga katungkulan pagdating sa university, napakababait at talagang itinawag ko na rin sa'yo, inilapit ko sa'yo para mabigyan ng pagkakataon. So, maraming salamat sa hukbo para sa kalikasan ng Luzon dahil nakilala ko kayo. Maraming salamat po at sa pagkakataon na kami nagdesisyon magpahinga, merong hukbo nakikilos na pwede namin suportahan kahit kami ay hindi gumagalaw. Sa True Connection, for example ngayon, meron tree planting na gaganapin sa Yambo, katatapos lang sa Pandin. Then, nandiyan ang binhi. Ngayon, gaganapin sa July 27 sa Yambo. So, i-plug ko na rin. Sana makasuporta yung iba na gustong, yung mga mahilig sa nature, suporta kayo, may tree planting doon. Hindi lang yon, may mga seminar dahil may aral ang mga bumababang ito, ay may mga aral na hindi ko kayang ibahagi sa inyo dahil hindi naman ako nag-aral ng sa environment. Kumbaga, hindi ko pinag-aralan yan. Ang aking dala ko lang is puso at kaunting kaalaman galing din sa iba. Yun, thank you very much. At syempre, pasalamatan natin syempre ang
ang lahat ng musician na sumuporta sa binhi at palaging nandyan. So, hindi ko na din kayo maisa-isa dahil sobrang dami nyo. Nagpapasalamat ako at Bin, gusto ko lang din ibahagi at yung isang pangarap na gusto kong magawa hanggang ngayon, bukod sa Laguna Music Festival. So, gusto ko lang ibahagi sa iba na nangangarap ako na magkaroon ng isang malaking ganap ang Binhi Day. Sana pagdating ng labas namin, na-release ko to. At ang pinakapangarap ko dyan, hindi yung magkaroon ng event magkaroon ng gathering na magkakasama lahat ng artist na sumuporta sa akin ng araw. So, yun yung dream ko na, di ba, lahat tayo mabigyan ng pagkakataon ulit na magkasama-sama. Dahil lagi kong binabanggit niya pagdating ng event or sa pray ko, laging kasama yan. Dahil napakahirap magka-schedule ng banda. Mas napakahirap magsama-sama ng isang banda sa isang event. Dahil, syempre, expenses. Yun lang naman. Then, Laguna Music Festival ay plug ko na rin. So, wina-workout na namin. Sa Pangil Laguna gaganapin yan. So, abang-abang lang sa page. Hindi mo na ako maglabas ng detalye. Handa yun. Hanggang dito na lang. Siyempre, salamat sa inyong lahat. Sa mga manonood natin. Yeah, and maraming salamat again, Tang, for the opportunity. And sa lahat ng mga listeners, maraming salamat. Lastly, I hope na dahil dito sa kwentuhan na to, you get a bit of advice and information and literally na sana kahit papaano magbago yung outlook nyo sa buhay. Yes. Yan ang pinaka-the best. Oo, yeah. So, yun lang naman. Again, maraming salamat for listening or watching and you guys take care. Ayan, maraming salamat din. Nabigyan ng pagkakataon si Tatang. Di ba? Thank you very much. At mabuhay tayong lahat.